Let's bake monay! Mahilig ba kayo sa monay? Ilalagay ko lang yung mga ingredients dito. Bali, itong recipe na to, parang katulad lang din naman to nung sa mga bakery. Feeling ko kasi parang ganun lang din naman yung lasa niya. Pero hindi siya ganun tumatagal kasi wala tong bread improver. Okay, so yung ginamit ko dito ay brown sugar. Pero pwede rin yung white, don't worry. Tumatagal itong tinapay na to hanggang 3 to 4 days lang. Okay, dapat na siyang kainin. Pero at least, diba, pwede siyang gawin sa bahay. Okay. Pagka-rest nga, 30 minutes, pwede mo nang ilagay yung harina. So, bread flour yung gamit ko. Pwede din naman all-purpose flour. Kaya lang, mas kaunti yung kakalabasan nun. Pero same lang yung magiging outcome pagdating dun sa lasa at saka dun sa texture. Okay. So, yung gamit kong powdered milk, birch tree lang. May twin pack pala yan. Ngayon ko lang malaman. So, yung sa salt, yung ginamit ko rock salt, mas maganda yung iodized. Kaso, ayun nga. Wala akong iodized eh. Nagkaroon tuloy yan ng may ibang nabubuong salt. Kaya ayun. So, kapag dough ang hard dough yung mamasahin, hindi na nagagamitin ng bala ng mixer. Mix mo siya ng konti. Kapag ganyan na, pwede na nating ilagay yung butter or margarine. Mas maganda sana yung butter, kaya lang kasi wala akong butter ng time na yan. Margarine lang ang meron. Nabili ko nga lang din sa tindahan and wala akong mabibila ng butter sa tindahan. Kaya, yan na lang muna. And oil. Kahit anong oil naman pwede, pero cooking oil ang ginamit ko, yung sa UFC. Coconut oil. Yan. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Na i-mix hanggang maging buong dough na siya. So, sobra lang sa 8 minutes yung pag-mix. Pero, kung mamasahin ko yan ng kamay, hindi ako nagmasa ng kamay. Kung mamasahin ko yan ng kamay, siguro nasa 16 to 18 minutes bago maging ganyan yung kakalabasan ng dough. So, mas madali talaga pag may mixer. Pero, possible din naman kahit wala. Okay? I-deflate lang natin ng konti. Tapos, bago natin i-rest, lalagyan natin ng oil. Para lang hindi siya dumikit and ayun, parang hindi siya mag-dry pala, mag-moist. Then cover natin. Make sure lahat meron merong mantika. And then ayan, re-rest na natin yan. Bakit parang kakaiba yung video ko? Rest for 40 minutes. So after 40 minutes, ikakat natin yan. Kailangan natin timbangin. Para pare-parehas yung size, kaya natin yung titimbangin. Siyempre, bali ang magagawa pala nito 12 pieces na tag 50 grams. Okay. So, parang maliliit na monay siya. Pero karaniwang size din niya ng monay sa atin. Sa iba kasi lalaki ng tinapay. Hindi sa atin, sakto na yan. Okay. So, basta nag-demo lang ko saglit. Then, pass forward na natin, ha? Dami pa kasi niyan. Okay. After nun, babalutin natin. Tapos, i-rest ulit natin yun ng 15. Sorry, 1 hour pala. And, after 1 hour, syempre, lalaking magra-rise na siya. Tanggalin natin yung cover. Dahan-dahan kapag ginaya nyo yung pagko-cover ko. Dapat pala yung nakapatong lang. Ang hirap tanggalin. Ingat kasi pwede yung ma-deflate. Bago natin i-bake, lalagyan natin ng egg wash. Egg and water. Yung iba ginagawa, egg and milk. And usually kapag gumagawa ako ng monay, nilalagyan ko rin ng sesame seeds sa ibabaw. Kaso lang, naubusan ako ng sesame seeds. So, egg wash na lang muna.
Okay? So, lalagay natin to para yung maganda yung color niya kapag naluto. Kita na magiging toasted yung ibabaw. Bake na natin! Okay. Yan yung temperature kung gaano katagal. Maaamoy mo din siya maaamoy mo na amoy tinapay na bagong luto na. Bago siya umabot dun sa 18 minutes. So, yan 18 minutes lang. Pwede pa siya ng 20 minutes para toasted yung ilalim. Kasi hindi masyadong hindi ganun ka-toasted yung ilalim ng ginawa ko dun sa 18 minutes. Okay, luto na! We have our monay! Okay, ayan. So, sobrang init niya pa. Hirap pa siyang kainin. Kaya mas maganda kung cool muna. Pero after, ayan, mapalamig. Ayun, nakita niya yung ilalim. Oh, diba? Munay na munay talaga siya. Magpapalaman ako! Kain tayo, ah. Thank you for watching. Bye!